Good morning po. Magandang araw ng Lunes. Today is the 3rd of November 2025. I'm still here at cemetery. Galing na ako dito nung 1st of November, nung araw ng mga namayapa. At kahapon, pupunta sana ako dito the 2nd of November. But then I realized, sabi ko magpahinga muna ako. Ngayon, 3rd of November, walang mga tao dito. There's not a lot of people here. May mga bata, naglilinis, ayan. Pero 'di ba, patunay na madaming pumunta at bumisita. There's a lot of flowers. Ayan, ito yung aftermath. This is the aftermath of the All Souls and All Saints Day here in the Philippines. Bumalik ako kasi hindi ko nakita ang puntod ng lolo ko. Hindi ko alam. But hindi ko siya naalala ko, I think my mom and I went here last summer. Pumunta kami dito yata ng nanay ko nung bagong dating ko. We came here. Tapos, nung pagpunta ko dito last Saturday, parang nanibago ako kasi hindi ko siya matandaan, hindi ko siya mahanap. Hindi naman ganun katagalan yon. But anyway, I was like, maybe I had just a busy Saturday. I was just overwhelmed. But anyway, andito na nga po. Ayan. Kasi naalala ko, I think that was last February or January or mga January or February, pumunta kami dito ng nanay ko. So ito na nga, I know pumunta kami dito, naalala ko. But anyway, galing ako dito nung November 1. Pumunta ako dun sa lolo ko at lola ko, mga bosa. At ito, yung may isa pa akong lolo, Julio Ferreras. Ipinanganak siya noong July 4, 1944. 68 years old siya nang namatay. So my grandfather, Julio Ferreras, marami silang magkakapatid, 11 sila lahat. At ito din yung lolo ko, lolo sa tuhod, Juan Ferreras. 11 yata sila or 12 na magkakapatid. Yung lolo ko yung bunso, he is the youngest. My grandfather went through a lot growing up. Marami siyang disappointment. Hindi ko alam kung bakit, but I witnessed the disappointment, and I also witnessed how my grandmother took care of my grandfather till death do us part sila. Nangako sila na habang buhay, for better or for worse, at pinanindigan yun ng aking lola, ng aking nanay. Nanay ang tawag ko sa lola ko. Pero, yun yung totoong, that is the true meaning of love, sacrifice, right? Napaka-interesting ng kwento ng lolo at lola ko because they were arranged marriage sila. Anyway, ito sila, ito siya, Julio Ferreras. At ang tatay niya, Juan Ferreras. Ayan. Andito, buti naman at hindi na umulan. Dito sana ang tungo ko una kasi galing ako sa barangay namin, from our barangay to here. Kaya lang malakas ang ulan, kaya bumili ako ng payong, I bought umbrella, at duman din ako sa kaibigan ko at binigyan ako ng candle. So, ayan. Eto, andito na yung mga bata. Ayan na may bata kasi wala akong dalang pansindi. Ayan, lagay ko muna ito dito. Ayan, makikilagay po. Thank you. Magkano ang sukli? O sa'yo na ang sukli, kuya. Thank you ha. Salamat. Ayan, opo. Ayan. Okay. Ito, wala akong inihandang bulaklak kasi si mama nag-arrange na siya ng flowers. Nagdala na siya ng 4 na flowers na binili namin nung, kailan ko nga binili yan? Friday sa palengke, may mga iba't ibang bulaklak. So ngayon wala akong dinala. Naglakad ako, may nakita akong gumamela, so pinitas ko lang at ito ibibigay ko sa kanya para wag siyang magtampo, 'di ba? Wag siyang magtampo. Ayan, may mga bata. Palaging, kahit saan ako pumunta, palaging may mga bata. Mahal na mahal talaga ako ng Diyos, no? Naalala ko nung namatay ang lolo ko, nasa Maynila ako nung nagtatrabaho ako sa call center. Nasa boarding house ako. Tapos, may nagbalita sa akin na patay na ang lolo ko. Di ako nakauwi. Sabi ng nanay ko, wag ka na lang umuwi. Gustong gusto ko sana. But, masyadong, ewan ko. God has a plan, right? Mahal na mahal ako nito.
tong lolo ko. Naalala ko nung bata pa ako, nagkukupra kami sa area. Yun yung naalala ko sa kanya nung nagkukupra siya kasama ang lola ko. Tapos palagi niya akong dinadalhan tuwing kasi may kalabaw kami noon. Tuwing tawag dito, anong tawag nito sa Tagalog? Sa Bicol, pag nagliliwat ng kalabaw, pag kumukuha ng kalabaw, nagpapakain ng kalabaw, pag umuwi siya, palagi siyang may pasalubong sa akin na galing sa bundok. Hagis, makupa, pili, ganon. Ganon yung lolo ko, ganon si Lolo Toyong. Pero masyado pa akong bata noon. Tapos after that, hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang nagbago. Bigla na lang niyang in-isolate ang sarili niya. Sabi nila may sakit daw yung lolo ko sa sikmura, may ulcer daw siya. Pero naisip ka ngayon, kung may ulcer ka, bakit mo hinayaan na mag-isolate ka? Sabi nila iba't iba yung dahilan na binigay sa akin. Sabi ng lola ko, disappointed daw yung lolo ko dahil ewan ko ba, madaming dahilan. It's about a check, dahil daw dun sa isang check na nag-expect sila that they are gonna be a millionaire, something like that. Ewan ko kung kwentong kutsero lang yun ng lola ko, but yun yung kanento sa akin na parang there's a parang may check na binigay sa tawag dito sa sundalo na kapatid ng lola ko. Tapos talbog yata or whatever, or namatay yung sundalo na, ewan. Hindi ko masyado kabisado yung istorya, but yun yung kwento sa akin ng lola ko. So sabi nila baka yun daw yung dahilan kaya siya na-depress. Tapos sabi naman nila, may isa pang kwento na yung lolo ko daw na-depress kasi lahat ng mga anak niya, yung nanay ko nakapagtapos din siya ng kolehiyo. Nakapagtapos yung nanay ko ng edukasyon kasi expected nila na what do you call this? Expected nila sana. Oh my goodness, may hawak pala akong lighter, hindi ko napansin. At bumili pa ako ng posporo. Okay lang kasi hindi naman ito gumana. But anyway, sabi nila, na-depressed daw at na-disappoint yung lolo ko kasi yung nanay ko nakapagtapos ng kolehiyo, hindi naman niya in-apply kasi nakapangasawa ng maaga at nabuntis at ako na ngayon. Bago pa siya maging guro at makapagtapos, eto, lumabas na si Shirley Bosa, di ba? Cheryl. Tapos yung pangalawang tita ko, ganun din yung nangyari. Pinag-aral sila sa kolehiyo at hindi rin nakapagtrabaho. Nakapagtrabaho siya pero nag-asawa ng maaga. Tapos yung pangatlo kong tito, nakapagtapos din siya. I think he studied agriculture. So nakapagkolehiyo din yung pangatlo kong tito kasi apat silang magkakapatid. Tapos hindi rin nakapagtrabaho. Hindi ko alam kung anong ginawa niya, pero I think pumunta siya ng Maynila. Pero yun yung close ko talagang tito, yung parang nag-alaga sa akin, na parang very very close kami, na parang, alam mo yun, mahal na mahal ako nun. Tapos may bunso pa silang kapatid, yung pangalan niya is Jay. Yung pang-apat nilang kapatid, yun yung hindi nakapagtapos ng kahit high school. Kasi mahilig daw magsugal, ganun. Yun yung sabi, hindi ko alam kung totoo yun. Basta rin yun yung naririnig ko. Yung pang-apat nilang kapatid, si Tito Jay, mahilig daw magsugal, maagang nakapangasawa, nag-ilop sila, nagtanan. Yun daw yung dahilan kung bakit na-depress ang lolo ko na si Julio Ferreras nga. Kaya yun, he decided to just isolate himself. Nagkulong siya sa kwarto. Naalala ko yung lola ko, dinadalan siya ng pagkain. Doon na siya, as in wala na siyang social life. How many years na witness ko yung lolo ko nasa loob ng bahay, nasa loob ng kwarto. Hindi siya lumalabas, doon niya ginagawa lahat, yung pagbabawas, pagkain, lahat. Hindi din siya umuupo, palagi lang siyang nakahiga. So naawa ko sa kanya, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Alam mo yun? Minsan sinasabihin ko sa kanya, siya dati, naalala ko maliit pa ako, sabi ko, ano yan, tawag dito, get up, tawag dito. Sinasabihan ko siya. Minsan nakikipag-chika-chika din siya sa akin, pero ewan ko ba, hindi siya baliw. He's not crazy because marunong siya makipag-communicate. I think he give up. Sumuko siya sa pamilya niya kasi ang taas ng expectation niya.
Nakakalungkot. At tawag dito, ang lola ko naman, my grandmother, nanay, siya yung, tawag dito, siya ang nagpatuloy ng pag-aalaga sa lolo ko. Ayan, kasi nagsumpaan sila till that do us part sila. So yun. Na-witness ko lahat yun. Nakakalungkot lang kasi, alam mo yun, sana nilakasan niya ang loob niya. I think, for me, kung iisipin ko, kung maalala ko, thinking about it and looking back at it, I don't think he is mentally ill. I don't think he is that depressed. I think, alam mo yun, parang sobrang disappointed na talaga siya sa buhay. Hindi ko alam kung naniniwala siya sa Diyos. I don't know, parang I think he was controlled. He was controlled. Hindi ko alam kung lola ko masyadong, I don't know. I really don't know anything. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. But anyway, I wish I had that courage. Kaya yun is a very good example kung gaano man kahirap ang buhay, pagpatuloy ang laban. 'Di ba? 'Di ba mga bata? O, may mga bata nakikinig para matuto sila na hindi dahil may unos, tayo ay titigil. Patuloy tayong makikipaglaban sa agos ng buhay, 'di ba? Ayan, maaga siyang namatay, 68 years old pa lang. Sabi may ulcer daw siya. Diyos ko, ilang taon siyang nasa kwarto, oh my God. Eto. Ayan, pag-aalayan natin yan. Mag-aalay tayo ng manalangin. Okay, thank you, Father God. Pwede may mapinturahan. Dire na po muna sa mga doon na lang, kuya. Opo. Tapira ko na pagpapintura. Ha? Tapira ko na. Diretso littering na. Tapira ko na, oo. Kasi 300 lang ang tayo mo. Yan rin. Oo, kay ma-ukit yun o. Para discount, pwede 200. Nakaano nga niya. Naka-okay siya. Oo, nagbablog ako. Sila po yung mga ating mga butuhin. Mga Sa atin, vlogger yun. taga Paco po ako. Yes, taga Paco. Taga Paco baba lang, kuya. Oo. Okay, ayan. Okay, ito na po. Ayan, nakapagsindi na tayo ng kandila. At maglagay tayo ng bulaklak. Ayan. Umudin ko kung may nakuha na, kuya. Pambayad. Eh, mas kabayaan ako na sa nang bahala atin. Pagkatong ko lang na pumasok. Pinturahan ko. Mapintura ka mo? Pwede pwede 200 tawag. Sige. 200, okay. Ayan, tawag dito. Ito yung ito yung Huwag mo naman. nicho ng aking ng aking lolo. So, Juan Ferreras, yun yung tatay ng aking lolo. Ayan sila. At magpapapintura tayo kahit tapos na yung undas, 'di ba? Ang pintura pa ito. Okay. Okay, ayan. Okay. 200 magpapapintura tayo. Tinawaran ko 300 sana. So, ayan. Okay. Okay. Salamat, kuya. Pamilyar ka sa ako. Nagliliwat ako isda. Tapos, nag-ano ka sa plaza? Nagtitinda ka? Hindi, doon na sa iyo. Ay, Nagbabakas. Sabi ko na, pamilyar ka sa ako. Oo. Sige, ate, ako na lang. Sige, opo ha. Salamat, kuya. Ano ba yung pangalan mo? Iyan. Iyan? Thank you. Thank you na, ha. Salamat. Okay. Thank you. Makanin na ako. Bye-bye. Welcome. Ay, patuloy na ako. Patuloy na ako. Po. Kulang pa yato sa imo? Sige ha. May pasok na ka mo buwas? Opo. Di nga nag-eskwela? Ako na grade? Grade 2. Ayun ho, balon mo ha. Ayan, pauwi na tayo. May mga mangilan-ngilang may mga manghilan-ngilan pang mga nagbibisita sa ating mga yumao. Ayan. Ayan, so yun ang kwento ng lolo ko, Lolo Julio Ferreras. Ayan, nalungkot ako, hindi ko agad nakita noong November 1. Paano kaya? I don't know what happened. Oh well.
God has a purpose and God has His own. God moves in mysterious ways sometimes, di ba? Ayun, maglalakad tayo. Ang gaganda ng mga bulaklak. Anyway, so yun na nga yung aming family tree Ferreras. So yung lolo ko, nagsimula sa Juan Ferreras, may 11 na silang anak. At ang lolo ko is ang bunso, Julio Ferreras, may 4 na anak. Yung nanay ko, yung tita ko, nanay ko Analisa Ferreras Bosa. Ang tita ko Vilma Ferreras Gratuito, nakapangasawa ng taga-Huban. And then meron din tayong Juni Ferreras na may kasama sa buhay, si Annalyn Castillo, at yung pang-apat si Jay Ferreras na nakapangasawa ng mga pakore. So sa amin, sa Analisa and Franco Bosa, magkaroon sila ng 4 na supling. Ako yon, si John, si Julius at si Peter. Meron na anak si Nathan, si John meron na din, at Tina, Julius meron na din, 2 plus isa 3. Tapos tawag dito, sa Tita Vilma ko naman, 3 yung anak nila, si Jovilit, Jovi May, and John Jovi. Tapos may anak na din si May isa, tsaka may anak na din si John Jovi na isa din. So yan, palaki na lang ng palaki ang pamilya ng mga Ferreras. Tapos pangatlo, Juni Ferreras, 2 na yung anak nila, si Matt tsaka si Matt and Aniko. And then pang-apat si Jay. Meron silang VJ, Justin, Litoy. 3 yata, 3 or 4 din yata sila mga lalaki, walang mga babae. So bale, sa mga apo nila ni Julio Ferreras Teresita Ferreras, 3 lang kami mga babae. Ako ang panganay na babae at saka 2 na anak ni Mama Dada, Vilma Ferreras. So yun yung family tree namin. Palaki na ng palaki. Diba? We have a big family. Anyway, andito ako ngayon kasi hinahanap ko yung puntod ng kapatid ko. Meron pa ako isang kapatid na namatay. Baby pa lang siya. Kaya lang wala na siyang nicho. Wala na siyang lapida. Franklin, sabi ng nanay ko, nagigitnaan daw sila ng mag-asawa. Naalala ko dito yata siya party. Andito siya, oh. Ayan. Wala talaga yung ano ng kapatid ko. Franklin yun. Franklin Bosa. Ayan. Diba? Ang tahimik. Tahimik talaga dito. Hindi ko alam. Komportable talaga ako. Hindi ako natatakot pumunta sa ganitong lugar. Asan na kaya sila ngayon, no? Sana after nito linisin nila to kasi madaming mga pinagkainan, mga plastic bottles. I am calling na magtulungan tayong linisin ito. Linisin po natin ang ating sementeryo. Ayan.
Oh wow, ang daming flowers. Oh. Ang daming flowers. Kuya, matay siya ako. Ano? Opo. Pwede ka, ma'am? Opo. Hi, mahali doon. Pwede! 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 Boss! Matry siya man ang kuya. Saan ka na, ma'am? O, kuya iyan tingga ha. Sige, salamat. Oo. Ayan, aha.